Hello mga ka-basic and thank you po for being here once again. Thank you for watching our videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and I do really appreciate it so much at nasisihan po kayo sa aming videos na ginagawa. So, patuloy lang po yung aming pagre-research at pagbibigay ligaya sa mga ka-basic viewers namin. Yung mga nag-subscribe po at nag-comment, thank you po. At kayo po ay officially ka-basic na po namin dito sa ating channel na ating tinatawag Business Teller Ryan. So, patulong naman po. Paki-share na rin yung mga videos natin at paki-sabi na lang share and subscribe and like na rin po ayun. So sa ngayon guys, ang ating content ay napaka-sensational, isa sa mga magagandang videos na napanood natin sa YouTube. Okay? Sa lahat ng mga debates, ito po yung pinaka maganda at medyo funny na panoorin yung video na ito. Well, of course, wala pong iba kundi yung presidential elections sa Amerika na tinatawag nilang United States of America Presidential Election Debates. Ayan. Well, of course, maraming salamat po sa CNN na kanila pong i-publish sa YouTube at pwede po nating hiramin at pakita rin po sa inyo yung mga important information na binabato ng dalawang partido na ito. Yung mga importante lang naman kasi medyo ang lalim ng English. Nahirapan akong umintindi ng mga ibang mga pinagsasabi nila. Medyo yung iba parang itong dalawang kandidato na ito pag magsalita parang kinakain nila yung sinasabi nila or baka mahirap lang talaga akong mag-intindi. Medyo na nosebleed ako doon. Pero alam nyo guys, siguro 5 times or 6 times inulit-ulit yung video just to get important information na pwede nating i-share po sa inyo, yung mga bagay-bagay na ginawa nila sa kanilang bansa. Okay? Alam nyo po, na-observe ko talagang ang lakas na nung bansa nila pero may mga hindi pa rin magandang ginagawa. Talagang ako namamanga ako sa United States of America kasi grabe, kahit na malakas at maganda na yung bansa, marami rin pa rin palang mga hindi magandang mga ginagawa or mga policy. Marami din mga discontentment, discouragement according sa kanilang dalawa. So ayun, so yun po. So sana ma-enjoy nyo po yung video na naman natin na ito. Ayan, at ito po para sa inyo. Sharing lang po namin ito na nasisiyahan po kami mga ka-basic na kayo po'y subscribe at kayo po'y nag-i-enjoy sa mga kalokohang ginagawa namin. Joke lang po. Yung mga videos na ina-upload namin. So sana ma-enjoy po kayo at sana ma-share nyo rin po. Konting tulong na rin po sa amin. At may mga mission po kaming gagawin pero medyo hindi pa namin magagawa ngayon kasi yun na wala po tayo. Tayo po ay nasa novice level pa lang po tayo pagdating sa
YouTube, ano po, pagdating sa pag-vlog. Ayun po. So sana mga guys, mga ka-basic, sorry, mga ka-basic, sana matulungan niyo po kami. Please help us, ano po, to share, like, and subscribe so that we can also help others. Ano, yun po yung may mga mission po kami. Ang dami na yung mga mission, may mga 3-point agenda po kami, may mga 5-point agenda po kami. Yan ang mga pinag-iisipan namin in the near future. Kaso lang, medyo kapos pa rin po tayo ngayon, ano po, at tawag natin dito, parang, well, sabihin na natin nag-raise funds pa po tayo, ano po, well, for personal use, and of course, para na rin sa mga kababayan natin, ano po. Oo, talagang medyo na-move din ako, no, sa mga sharings ng dalawang kandidato na ito sa Amerika. Si Sir Trump at saka si President Biden, ano. At medyo natatawa na rin po tayo. Pero ang ganda, kakaiba dito sa atin, ano. Talagang makita mo yung sincerity, yung pagiging matapang, yung pagiging Amerikano, yung dugong Amerikano, dugong negosyante, of course. Maganda yun. So, ito yung mga sharings natin sa inyo, mga ka-basic. Isasali natin, i-connect natin yung strategy ng isang negosyante at strategy ng isang full-blooded na Amerikano, ano. I-react natin yan, i-analyze natin yan. Siguro, pag napanood naman ito ng mga ka-basic natin dito sa Pilipinas at kung maintindihan nila yung feelings ng dalawang kandidato na ito. Hindi ito basta-basta mga kandidato. Kung sino man nanalo dito is considered the most powerful man in the world. No question tayo dyan. Talagang Amerika, napakalakas na bansa. Buti na lang at medyo maganda ang pagiging democratic country nila, ano. Although medyo nasobrahan lang naman ng konti, pero at least medyo kampante ang maraming bansa sa USA. Yan. So, yun nga. At sige, wag na tayong tagal pa, ano. Oo, papanoorin na natin at i-prepare ko na rin yung mga notes ko dito. Kasi meron ako mga konti-konting notes, ano, na isinusulat at yun lang po yung i-share natin kasi hanggang doon lang po yung level ng pagkaintindi natin ng grabe ang lalim ng mga, ewan ko ba kung malalim o talagang kinakain yung mga sinasabi nila. Pero sige, pasensya na po kayo guys at siguro hanggang doon lang po yung level ng pagkaintindi ko. Kaya yun na lang po ang sinulat at ginawa kong notes ko para isi-share ko po sa inyo. Ayan. So, thank you po. I hope you enjoyed the video. And yes, always prepare your water or soft drinks or coffee. Kahawa. Ayan. Business teller Ryan would like to drink kahawa. Alright, so thank you po. Sige, please tune in po and I hope you're going to enjoy. Thank you so much and let's start now. Boom! Pero bago po muna natin ipakita yung ating bagong video na ito guys, ka-basic, gusto ko po muna magpasalamat sa mga nag-comment, ano po, thank you po sa inyong support, ano po. Ito po kay Ellen Hart, ano po, sabi niya, dami ko pong natutunan sa video, kudos. Ayan, so thank you sa iyong comment. Tapos eto pa, meron pa tayong isang comment dito
kay Rosana Motocruz 6737. Sister, magandang araw and glad God bless sa'yo dyan. Ano po? Sabi niya, comment niya. Hi, good morning, brother. Bien real gayot el intro. God bless. So, yun. At sa baka ano po yun? Language, ano po? Ayan, sabi niya, maganda daw, kakaiba yung intro natin. Thank you, Sis Rose. Tapos may comment siya, may isa pang comment si Sis Rose, si Rosana Motocruz 6737. Sabi niya, ang opinion ko lang na wag interesan ang hindi atin. Ayun. So, magsikap po tayo para sa pag-unlad ng ating bansa at ekonomiya. Ayun, tama naman po. Nang sa ganun ay hindi mangyari ang mga masamang karanasan sa bansa at lalong-lalo na sa mga mayayaman. Masarap mamuhay ng simple at ligtas sa kapahamakan. Okay, tama. Okay rin po. Maganda yung sharing ni Sis Rose. Thank you sa iyo, Sis Rose. God bless sa iyo at sana matulungan mo kami si Elaine Hart at saka si Sis Rose. Please share ng mga videos natin and pakisabi na ring subscribe and like para naman tuloy-tuloy yung ating community outreach program. Sis Rose, para may funding tayo pag halimbawa gagawa tayo ng mga projects. Ang lalaki ng mga pinag-iisip natin last time. Ang laki. Sige, next time i-share po namin sa inyo yung mga projects namin in the future, okay? Oo, pero ang gusto lang po talaga namin yung syempre ang number one na gusto namin gagawin yung para sa mga estudyante, especially yung mga nagkokolehiyo. Ayan. So, yun po ang target namin. Tapos, yung isa pa na namin na sana makagawa kami ng isang food center, yung sustainable food center na kahit thrice a week magbibigay ng breakfast sa isang community. Sana magawa namin yan. Katulong naman po sa inyo sa pag-subscribe nyo. Ayun po hinihingi namin tulong sa inyo. Subscribe nyo, yung mga likes nyo, mga share nyo. At sa gayong paraan ay tayo po'y sabihin na lang natin na minimize natin yung problema ng society natin. Okay, yung problema sa community. Kasi ang pagkaintindi ko at paniwala ko, ang basic talaga dyan, ang dapat intindihin natin ay yung bigyan natin ng tamang nutrisyon yung mga kababayan natin. Doon na po nagsisimula, tamang nutrisyon, at kung tama po yung nutrisyon natin, may tamang pag-iisip tayo. Ayan. Siguro, balang araw, i-connect natin yung proper nutrition. Okay? I-connect natin yan sa behavior ng tao. Ayan. Tawag natin dyan sa research ay correlational study. Ayun. Medyo mahirap siya pero try natin, mga basic lang naman, okay? So dito sa channel natin, basic lang parati. Puro basic. Huwag na tayong magpahirap. Problema natin dito, tayong mga Pilipino, masyado tayong nagpapahirap sa sarili natin, ito lang nga, yung mga accent natin, tayong mga Pilipino, talagang nagsisikap tayo na pinapaganda na ginagaya natin yung mga accent ng example ng mga Amerikano. Yan,
Hindi na siguro natin yan para sa akin hindi na importante yan. Ang importante sa akin ngayon, sa atin ngayon mga ka-basic ay yung tawag natin dito, yung kung ano lang may express natin. Normal lang, simple lang. Yung mga ganung bagay ba. Yan, so ayun. Sige, maraming salamat po sa nag-comment. Sana more comments to come sa next vlog natin. Sana marami rin tayong maiko-comment, siguro mga pakunti-kunti lang, pero sana marami, mas masaya. Ayan, so sige po, so tuloy na natin. Ito na po yung ating video. See you, bye bye, boom. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world through Business Stellar Ride, ladies and gentlemen, from the CNN Central, let's get ready to rumble. Standing at the blue corner with a height 6'3" and weighs 239 pounds, with a political record of 1 win and 1 loss, ladies and gentlemen, the pride of Jamaica Hospital Medical Center, New York, USA, the challenger, Donald the McDonald Trump. And in the red corner, standing at 6 feet and weighs 178 pounds, with a political presidential record of 1 win and no loss, ladies and gentlemen, the reigning world's powerful man in the world, Joe the Bigfoot Exponential Biden. Okay, so round 1 tayo. So sa round 1 na ito, pinag-usapan ng dalawang kandidato natin ay yung economy and inflation ng Amerika. Ayan. So sabi ni Trump, he criticized Biden's handling of the economy, stating that inflation was out of control. So, okay, sabi ni Trump nung time na ni Biden nung siya naging presidente na ng Amerika, sabi ni Trump ay gumulo na yung economy nila, yung inflation tumaas na raw, sabi niya, kasi sabi ni Biden ay sabi niya namana niya na-inherit niya daw yung paglaki ng inflation ng Amerika kay Trump. Okay? So, ibig sabihin, nung time pa po ni Trump ay may problema na or malaki na yung inflation ng Amerika. Tapos nung umupo ay siya ngayon ang tumanggap ng inflation, which sabi naman ni Trump, before COVID, ay maganda naman daw po yung economy ng Amerika. Zero inflation po, sabi ni Trump. Ang sabi lang kasi ni Trump kay Biden na nung siya ay naging presidente na, ayun, nagkagulo na. Nagkaroon na ng inflation rate of 9% up. Ayan, yung Amerika. At yung mga Amerikano daw ay nakaramdam na ng paghihirap kasi
tumataas na po yung mga bilihin, ano po, mayat maya tumataas. So ang ibig sabihin po ng inflation na mga ka-basic, pag parating tumataas yung mga bilihin, yan, at ito ay walang hintong pagtaas ng mga bilihin, yan na po ang sign or sintomas ng inflation ng isang bansa. Okay? So yan, para maintindihan po ng ating mga viewers, ano po kung ano yung inflation na in connection to the economy. Ayan. So, para naman po sa akin, isang uppercut ito kay Joe the Bigfoot Exponential Biden, kasi ako parang naniniwala ako kay Trump sa round na ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Trump kasi isang businessman eh. At sa tingin ko parang sincere siya sa mga Amerikano, sa mga kababayan niya, at talagang binabantayan niya yung economy. Okay, sa tingin ko parang wala naman sila masyadong problema sa kanilang economy during the time of Trump. Ano po? Yun lang, pag syempre, lalong-lalo na yung dumating yung COVID pandemic ngayon. So, yun lang ang siguro ang magiging panlaban ni Joe Biden, kasi tumaas yung inflation dahil siguro sa COVID. Ayan, pero talagang sabi ni Trump na nung time niya ay zero inflation yung kanilang bansa. Nung dumating na si Joe Biden at siya nang naging presidente ng Amerika, ayun, tumaas po yung inflation rate ng Amerika at 9% up. Ayan. Alright, so sa tingin ko, sa round na ito, I'll give 10-8 in favor of Mr. McDonald's Trump. Okay, so ayun. So ito po yung ating round 1. So let's go to round 2. Cut in history. That's why we had all the jobs. And the jobs went down and then they bounced back, and he's taking credit for bounce back jobs. You can't do that. He also said he inherited 9% inflation. Now, he inherited almost no inflation, and it stayed that way for 14 months. And then it blew up under his leadership because they spent money like a bunch of people that didn't know what they were doing, and they don't know what they were doing. It was the worst, probably the worst administration in history. There's Alright, so round 2 na po tayo, guys. And ang round 2 na ito ay debate laban sa healthcare ng Amerika. Ayan po. So, ang sabi ni Biden dito sa round na ito, Biden emphasized his administration's effort to lower prescription drug prices and expand healthcare coverage through the Affordable Care Act. Yun. So, sabi naman ni Trump, hindi siya naniniwala doon sa explanation or sharing ni Joe the Bigfoot Biden, kasi lalo daw pong lumala yung healthcare program ng Amerika nung naging presidente na si President Biden. Lumala daw ito at lalo nagmahal yung mga bilihin sa gamot. Okay? Pati ang promise niya, pag siya naging presidente ulit, parang palitan niya ito at gagawa niya ng bagong healthcare program yung Amerika na at least maging komportable po yung mga Amerikano patungkol sa mga kalusugan nila at yung mga babayarin sa hospital. I think, guys, sa Amerika parang hindi problema yung ma-hospital ka. I think parang libre ata. Hindi ako sure pero parang Amerika kasi maganda yung healthcare program nila pero tingnan nyo talagang meron pa rin mga
pagkukulang, ano, ang ganda-ganda ng anong program. Kung sa atin, makikita natin, hindi tayo mga Amerikano, makikita natin yung Amerikano at saka sa mga kaibigan natin na nandoon sa Amerika, talagang sinasabi nila, ang ganda ng healthcare program dito sa Amerika, libre yung pag-hospital yung tao, kung sa mga ano daw, yung mga buntis na manganak na po. Pagdating sa ospital, libre panganak. Paglabas, mayroon pang magbibigay pa daw ng libreng gatas para sa baby. Ang ganda. No, sana dito sa Pilipinas, ganyan din. Ano? Kung sino man yung mga may magandang puso mga politiko dito sa Pilipinas, sana gayahin nila. Ano po? Gayahin nila yung programa na ganon na sana. Ano po? Yung hospitalization natin, hospitalization program natin dito sana libre, ano po, at saka yung serbisyo sana lalong gumanda. Okay, para sa akin dito sa Pilipinas, medyo okay naman ako sa healthcare program natin, yung mga government hospital natin, pero pag i-rate ko siya ng 1 to 10, nasa 4 po siya, ano po, yun po rating ko sa hospitalization program natin dito sa Pilipinas. Ayan, so sa round na ito guys, the way Trump is telling us about the healthcare program that he promised that is going to improve it, at saka yung body language niya, movement niya, at saka yung mukha niya, ano po, sa tingin ko parang sincere siya doon guys. Sa tingin ko pag naging presidente itong si the McDonald Trump, ay sa tingin ko talagang gaganda yung, lalo pang gaganda yung healthcare program ng Amerika. Ayan po. So sa tingin ko sa round na ito, talagang na-right hook si President Joe Biden dito. Right hook ito. Talagang tinamaan si President Joe the Bigfoot Exponential Biden ng right hook ni Sir McDonald Trump. And I give 10-8 in favor for the McDonald's Trump. Ayan. So yan po yung ating round 2. So let us now proceed to round 3. Continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. They're putting them on Medicare. They're putting them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This man is going to single-handedly destroy Social Security. These millions and millions of people coming in, they're trying to put them on Social Security. He will wipe out Social Security. He will wipe out Medicare. So he was right in the way he finished that sentence. And it's a shame. What's happened to our country in the last 4 years is not to be believed. Foreign countries, I'm friends with a lot of people, they cannot believe what happened to the United States of America. This round 3 of the USA presidential election debate is brought to you by the Providence Group. Providence Group offers the following: 1. Detective services. 2. Forensic examination and consultation. 3. Security consultation and installation. 4. Research. And 5. Deals with forensic equipments. For more information, please contact at 0955-0058271. Alright, so round 3 na tayo guys, and according to statistics, medyo nakadalawang lamang na po si ating Donald Trump. Naku po,
delikado, tinamaan na ng hook, tinamaan pa ng upper. Naku, kawawang-kawawa naman ito si President Joe Biden, the Bigfoot exponential Biden. Naku, 86 years old na, talagang walang awa itong si Donald the McDonald Trump. Binigyan kaagad ng upper at saka hook sa dalawang rounds. Sigurado ano kayong mangyari sana dito sa round 3 na ito, makabawi naman si ating President Bigfoot. Okay, so sa round 3 guys, ang paksa natin sa round 3, ang napag-usapan itong dalawa ay patungkol sa immigration. Eto, tingnan natin kung ano ba ang maibibigay at maibubuga pala ni Joe Biden dito, mga ka-basic. Alam nyo po, si Trump, sa mga na mga tao na panood siya or napakinggan siya sa mga talumpati niya, patungkol sa mga immigrants, yung mga first timer, talagang hindi nila ito magugustuhan kasi parang iniisip nila na madamot o racist itong si McDonald Trump. Pero para sa akin, ganun din ang feelings ko noon. Unang-una, pag yung mga sinabi niya, bukang bibig niya itong immigration na ito, na ayaw niya magpapapasok ng mga tiga-ibang bansa na manirahan sa Amerika. Pero nung in-investigate ko naman, at ni-research ko, nagkaroon tayo ng mga retrospective investigation o research. Ayan. Grabing term yun, medyo malalim. Ang ibig sabihin lang po noon ay investigation, nananaliksik. Ayun, nag-research. Opo, yun. So, base sa ating research, natutunan kong maintindihan kung ano yung ibig sabihin ni Donald Trump po. Kasi yung pala, ang ibig niyang sabihin ay, sabi naman niya na hindi siya sang-ayon sa mga illegal immigrants. Sa mga legal immigrants, wala po siyang problema. Ayan. So, ano po ba yung reason bakit galit na galit siya dito sa mga, kasi sabi niya kay Biden, pinabayaan yung border ng Amerika. Hinayaan na pumasok ang mga ibang nasyon o mga tao na galing sa ibang bansa, pinahintulutang pumasok sa Amerika na wala masyadong check ng mga background nito. Kaya sabi ni Trump, eto naintindihan ko kasi inahalimbawa ko ito sa bahay namin. Sabi ni Trump, ang nagpapalaki ng krimen at nagpapababa ng inflation, yan, sali na yun ay etong mga illegal immigrants. Yan, yun ang sabi niya, pero hindi siya nagpakita ng mga datos, walang data na ipinakita. Pero sa tingin ko naman, parang totoo naman ang sinabi ni Mr. Trump or Sir Trump. Ako naintindihan ko siya kasi sabi niya, tingnan nyo, sabi niya, sa administration ni Biden, sabi niya, okay, so maraming pumasok na mga illegal migrants doon sa Amerika at nagkakaroon, lalong tumami yung tao, lalong tumami yung krimen, rape, okay, yung pang-aabuso sa mga babae. Sabi ni Trump ay nanggaling yan sa mga illegal migrants na pumasok sa Amerika. Ayan. Tapos ngayon ang hinanakit ni Sir Trump ay yung ang nakikita niya
Okay, itong mga illegal migrants na ito or immigrants na ito ay dahil sa pumasok na at inasikaso na, okay, nababaliwala tuloy yung mga sundalong veterano nila. Yung sundalong veterano guys ay nagsilbi po yun, nagsilbi sa bayan na pagiging sundalo po nila at nagretiro na po sila, ano. Nung nagretiro, yung mga iba doon ay medyo napawala ng landas, minalas, ano, at ang nangyari ay medyo hindi maganda yung buhay nila. Marami sa kanila naging homeless, ano po. Ay sabi ni Trump, tingnan nyo, napabayaan yung ating mga veterano, ano po, veterano, mas marami pa daw ngayon ang komportableng mga illegal migrants na nakatira sa Amerika kesa sa mga veteranong sundalo. So sana dapat unahin natin yung ating soldier veterans, ano, kasi nagsilbi ito sa ating bansa. Yun ang pananaw ko sa mga explanation ni Sir Trump, ano po. Ayan, so yun na nga. Sabi ni Trump, ano po, hindi inasikaso ni Biden yung borders at hindi inigpitan yung pagpasok or yung especially yung mga illegal immigrants na pumapasok sa Amerika. Para sa akin guys, medyo naintindihan ko naman siya, ano, kasi halimbawa, ikaw sa bahay mo, may pinatira ka ibang tao. Number 1, dumagdag yung gasto sa bahay mo, di ba? Number 2, mababawasan yung suporta mo sa miyembro ng pamilya mo. Number 3, malala dyan, yung nakadagdag na tao na nandoon sa loob ng bahay mo, yung pang pinapatulog mo ng maigi, komportable, tapos yung mga anak mo o pamilya mo, sila pang naghihirap. Yun ang feeling ko guys, kaya natutunan ko na rin i-appreciate yung paniniwala ni Trump. Ayan. Kaya nga, dahil dito, na-straight left ni Trump sa tiyan si President Biden. Lagot. Naku, kawang-kawawa, hindi nakabawi. Kala ko nakabawi ngayon sa round 3. Itong si President Biden, hindi rin pa pala. Tinamaan sa tiyan. Tinamaan na bodega si President Biden ng left straight ni Trump. At dahil dyan, 10-8 in favor of Trump na rin po ulit. Okay? Yun ang ibibigay na score natin sa kanila or kay Sir the McDonald Trump. Ayan. So, 3 rounds na. Ano po? So, sige. Check natin yung ibang rounds. I'm praying no, na sana makatayo ulit si President Biden, kahit pa paano, kahit na hangin lang tumama sa mukha ni Trump, masaya na ako ron, ano po, kasi talagang anong tawag natin dito, parang no match ito di ba? Parang no match ito sa pananaw ko. Kayo, ewan ko kung ano ang pananaw nyo dito, pero para sa akin, naku, I am praying, I hope sa next round sana yung seconds at saka coach nito ni Sir Biden ay magbibigay ng mabagong strategy para na makabawi, kahit sabi ko hangin lang tamaan sa mukha ni Sir Trump, masaya na ako. Okay, so let's watch this guys. Sana ma-enjoy nyo yung laban nitong si Donald Trump and Joe Biden. Alright, so let us now proceed to round 3. There have been many young women murdered by the same people he allows to come across our border.
We have a border that's the most dangerous place anywhere in the world, considered the most dangerous place anywhere in the world. And he opened it up, and these killers are coming into our country, and they are raping and killing women. And it's a terrible thing. As far as the abortion,